So yun guys, magsasalita na ako kasi pagod na ako. Sirang-sira na yung mental health ko, Diyos ko. So yun guys, magsasalita na ako kasi pagod na ako. Sirang-sira na yung mental health ko, Diyos ko. Magpapaalam lang ako kasi nga bukas sasama na ako dun kay Ate Manika. Siguro papakalmahin ko muna yung utak ko sa mga nangyayari kasi sobrang nasasaktan na ako sa mga pangyayari. Sobrang naiiyak ako. Hindi ko akalain lahat ng mga taong minahal ko, taong pinagkatiwalaan ko. Akala ko totoo. Akala ko hindi sila one-sided. Pero parang lumalabas ngayon, ako yung masama. Hindi ako naglalabas ng explanation kasi ayoko ng gulo. Ayokong masira yung branding ko na iniingatan ko. Hindi lang ako tsaka ni Mami B. Sobrang tagal naming iniingatan yung branding ko. Hindi ako naglalabas ng mga ganyan-ganyan kasi ayokong makasira ng ibang tao. Kasi pag nangyari sa akin, hindi ko rin gugustuhin. Dumating na sa part na sobrang dami nyo ng issue kinakalat. Yung branding ko nasisira. Ilang buwan namin pinaghirapan yan nila Mami B. Yung puyat namin, yung pagod. Sobrang tagal namin pinaghirapan yan nila Mami B. Tapos sa isang iglap lang gusto niya sirain. Gusto niya sirain lahat ng mga pangarap ko. Kung usapang ibig lang, kayang-kaya ko magpaibig. Hindi ako papalag sa eviction na yan. Kaya ko. Kung ganyan lang, dahil sa eviction lang, sobrang daming friendship, sobrang daming relationship ng tao yung nasisira. Dahil lang dyan sa buwisit na eviction na yan, hahayaan ko. Kaya ko magpaibig. Kaya ko magpaibig. Kasi yung eviction na yan, hindi permanent na mawawala ka sa Manix. Kumbaga parusa lang yan. Kaya kong parusahan yung sarili ko. Kaya kong tanggapin yung pagkakamali ko. Pero yung ganyan na dahil sa eviction lang, sobrang daming tao yung nasisira. Pati yung karir ko gusto nyong sirain. Ilang buwan namin ni Mami B pinaghirapan. Hindi lang ako, sobrang hirap. Halos mapuyat ka na, masira na yung body clock mo dahil sa trabaho. Tapos sisirain nyo na ganyang kabilis. Palibasa kasi, ewan sa inyo kung danas niyo yung ganyan. O kasi danas na danas ko, sobrang hirap magtrabaho. Sobrang hirap magtrabaho, tas ganyan nyo lang kadali sisirain yung branding ko. Ganun lang kadali na masira lahat ng mga pinaghirapan ko. Privacy ko yun! Privacy ko yun, pero bakit kailangan nyo ikalat sa social media? Ang kakapal na mga mukha ninyo. Siguro pag sa inyo ginawa yan, magagalit din kayo. Hindi nyo man lang inisip yung nararamdaman ko. Yung iba, nagiging one-sided pa. Ang dami nyo pang nabibitaw sa salita. Sana inisip nyo muna yung mga lumalabas sa bibig ninyo bago kayo maging one-sided. Kahit sabihin nyo na hindi kayo one-sided, pero yung pinapakita ninyo, one-sided kayo. Ayun yung nakikita ko. Hindi ako umaangal sa social media, sa TikTok. Hindi ako nagpo-post ng ano-ano na ganyan na ikakasira ninyo. Kasi ayoko masira yung mga pinaghirapan ninyo. Sana ganun din kayo. Hindi yung iniisip nyo lang yung sarili ninyo. Pero yung ibang tao, hindi nyo yung iniisip. Napaka-ungrateful ninyo. Tsaka ito pa. Bakit nyo kailangan mag-comment sa post ni Ate Manika na bakit si Shalane pwede mang physical? Bakit si Bebang galit kayo? Ito lang papaliwanag ko sa inyo. That time na nag-grocery kami, hindi ko sasaktan si Bebang. Hindi ko siya sasaktan. Kahit buwisit na buwisit ako kay Neneng G, pinagtanggulo ko siya nun. Bilang parang ate nila, kahit magkakasing edad lang kami. Pero nakikita ko kasi yung mali. Lahat ng stock doon, nandoon. Guard, cashier,
syempre, sila tagalinis doon, may mga nagmamap pa. Harap-harapan nila, itatapon mo yung mga frozen foods sa harapan na nakakawalang respeto. Itatapon mo doon. Sa tingin nyo, sinong matutuwa? Sige, tinapon niya sa harapan ni Neneng G yun. Binuhos niya. Sinong hindi magagalit? Off-cam pa lang, inis na ako sa kanya. Kaya ang ginawa ko, nag-init na yung ulo ko. Nasabunutan ko siya. Sobrang init na ng ulo ko. Sobrang laki ng ulo ni Bebang that time. Para ano, magpasikat sa vlog? Dadarag-daragin nila? Sige. Kasi galit kayo kay Neneng G. Kaya nagagalit din kayo sa akin kasi bakit ko pinagtanggol si Neneng G. Pinagtanggol ko siya kasi pinagkakaisahan nila lagi. Hindi ko hayaan yung bata na yun na lagi na lang nila pinagkakaisahan. Pero ngayon, yung Neneng G na yan, tinatabla ko. Pero wala na ako doon. Ba't kayo magagalit sa akin? Sa tingin nyo ba kung hindi inaway ni Bebang si Neneng G, gagawin ko ba yun? Hindi naman eh. So, sobrang gigil ko na walan siya ng respeto sa mga staff. Hindi ka mahihiya eh. Ang hirap-hirap maglinis, tapos ibubuhos mo lang. Sige. Oh, pagkain yan, ibubuhos mo, itatapon mo sa harapan ng isang tao. Sinong hindi magagalit? Mag-isip kayo. Isipin nyo yung tama sa mali. Ha? Tsaka itong eviction, sobrang naawa ko sa sarili ko. Hindi na ako pumalag sa kanya. Hindi na rin ako makakapalag kasi nawawalan na ako ng malay. Hindi ko akalain na gagawin niya sa akin yun. Hindi ko akalain. Inipo niya, galit niya, alam ko. Grabe yung pagkasampal niya sa akin. Nagdilim yung paningin ko. Hindi dapat ako magpapadala sa ospital. Pero sukang-suka na ako. Pumipikit na yung mata ko. Hilong-hilo na ako. Sinugod na ako nila Kosoke sa ospital. Sobrang sakit ng pakiramdam ko nun. Wala yung magulang ko sa tabi ko. Tapos yung nararamdaman ko ganun. Hindi ko pa sinabi sa magulang ko yun. Hanggang sa nalaman na lang nila. Galit na galit sa akin yung nanay ko. Paano pag may nangyari sa'yo, hindi ka nagsasabi ng ganyan? Lalo na yung lola ko nagpalaki sa akin. Yung mga tita ko, tinatadtad ako ng chat. Ano nangyari sa'yo? Kamusta ka na? Okay ka lang ba? Kasi sobrang dami kong trauma sa ganyan. Kasi nangyari na sa akin dati yan. Sa tatay ko, ganyan din yung nangyari sa akin. Kaya sila mama, nag-aalala sila sa akin. Chat sila nag-chat, inayaan ko lang sila. Kasi ayoko makisali sila sa gulo. Ayoko magalit pa sila. Hinayaan ko sila. Gusto nila sa akin, pauwiin ako ngayon. Ayoko umuwi. Kasi gusto ko tapusin lahat ng trabaho ko. Gusto ko matupad lahat ng pangarap ko. Gusto nila ako ipa-check up sa nangyari sa akin. Kasi after ilang days, hindi ako okay. Nagpapanggap ako. Ako kasi sobrang yabang ko. Sa lahat ng oras, lagi ko iniisip, sobrang lakas ko kasi nahihiya ako. Iniisip ko lagi ko pinapamukha na sobrang lakas ko. Pero deep inside, pagod ako. Hirap na ako, napapagod din ako. Ayun yung lagi ko pinapalabas. Ayaw ko replyin yung mga magulang ko. Lahat ng tita ko, si Papa, si Lola, lahat yan. Anak, papacheck up ka, umuwi ka dito. Nagmamangawa na sila sa akin, pero ayoko. Lagi ko sinasabi, okay lang ako, kahit may nararamdaman ako, hindi ko sinasabi sa magulang ko. Kasi ayoko nagkakaproblema sila. Ayoko lang nadadamay sila. Tapos ganyan kayo sa akin. Ako na ngayong nasaktan, pero parang pinapalabas niyo ako pa yung mali. Sobrang hirap sabayan ang trip ninyo. Nakakainis kayo. Hindi mo na kayo naawa sa akin. Ako na kayo nasaktan. Ayan pa yung kinakampihan ninyo. Okay lang naman sa akin. Pero wag kayo magbitaw ng mga masasakit na salita. Akala niyo ba kaya ko? Ay, ang isa na yung papanibutan niya na sobrang daming matanda. Ang dami niyang kakampi. Pero ako, kasi yung kakampi ko, wala akong kakampi kahit isa. Dinis ko lahat yun. Ako lang mag-isa, dinanamnam ko lahat ng problema ko. May kumampi pa sa akin. Walang kumakampi sa akin para i-comfort ako.
Walang kumampi sa akin ang layo ng magulang ko. Paano ako makakomfort doon? Tiniis ko. Hindi ko na kaya yung nangyayari na mapagod na ako. Gumagawa pa kayo ng kwento. Hindi ko kaya i-take yung mga kwentong ginagawa ninyo kasi hindi naman totoo yan. Sisirain niyo ako sa mga kwento. Sobrang hirap ng pinagdaanan ko bago ko makamit yung mga fandom ko. Sobrang dami kong pinagdaanan bago ko makamit yung mga followers ko. Stress, siraan ng mental health, lahat kinaya ko yan, tapos ganyan lang kadali sa inyo. Ang sasama ng ugali ninyo, sobrang sama ng ugali mo, sobrang sama. Darating din sa point na pati si tita ka tinadamay ninyo. Hindi na kayo natigil, nananahimik kami. Kahit sino magulang magagalit sa ginawa niyo, yung magulang ko galit na galit. Pero hanggat makakaya ko, pinipigilan ko yung magulang ko, lahat ng nagpalaki sa akin. Kasi lahat ng nagpalaki sa akin, never nila akong ginanyan. Inalagaan nila ako, tapos kayo, dadampi lang yung mga kamay niyo sa akin ng ganyan. Hinayaan ko yun. Kahit yung mga magulang ko, gusto nyo ipakita ko sa inyo lahat ng konbo ko sa magulang ko, halos hindi ko na sila replyan. Lahat ng tita ko, hindi ko na nire-replyan kasi ayoko makisali sila. Nananahimik na lang ako, sa bulitin na lang. Sa bulitin na lang ako minsan pag di ko na kinakaya yung mga sinasabi ninyo. Kasi ayoko dumating sa point na talak kayo ng talak, hindi ako tumatalak, hindi naririnig yung side ko, puro side ninyo yung naririnig. Yung mga bata, napapaniwala ninyo. Diyos ko, ang hirap nyo, ang hirap. Buti na nga lang eh. Nandiyan yung mga taong nagmamahal sa akin. Nandiyan sila para bigyan ako lagi ng advice. Totoo lang, miss na miss ko na si Mami B. Kung andyan naman siguro si Mami B, di naman yun mangyayari sa amin. Porket wala si Mami B, ginaganyan nyo kami.